Let's open our Bibles. Acts chapter 24, verse 16. Acts chapter 24, verse 16, it says, "And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men." Let's repeat it all together. 1, 2, 3, read. "And do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men." Tayong lahat po yung mukot manalain. Lord, we just thank you this morning. Thank you, Lord, sa ginawa mo po sa amin. And knowing that ito na po yung conclusion ng overcoming offense, dalangin ko po na ang bawat isa po sa amin patuloy pong magkaroon ng karunungan, kaalaman at kapahayagan patungkol po sa pagkatisod. At dalangin ko na Lord, sa pangunawa po namin, lalo pang umapaw ang pag-ibig ng Diyos, lalo pang umapaw ang pagpapatawad, lalo pa po kaming mag-mature, hindi para hindi masira ang aming mga buhay. So we acknowledge you continuously this morning. We thank you for your presence, O God. In Jesus' name, everybody will say, palakpakan po natin ang pen. We can all be seated. Makakaupo na po tayo lahat. Amen. Sabi po ng binasa po natin, "And herein do I exercise to have always a conscience void of offense toward God and toward men." Alam po natin lahat, ito na po yung conclusion ng overcoming offense. Ito na po yung last na pag-uusapan po natin dito, believing ng bawat isa po sa atin, mag-mature po tayo na hindi na kayo ma-offend. Pakisabi sa katabi mo, kahit anong gawin mo, sige po, pakilakas po natin, kahit anong gawin mo. Sige po, sabihin po natin, kahit anong gawin mo, hindi ako matitisod sa iyo. Okay, it takes effort to stay free from offense. Kasi, katulad po sinabi po ng Bible, it is impossible that no offense should come. Ibig po sabihin, whether we like it or not, darating po yan. Minsan, nasa daan ka, minsan nasa sasakyan, minsan nasa trabaho, minsan nasa kwarto ka, kahit sa anong lugar, anong panahon, dumarating po ito. At believing na sa pagtuturo po natin ng overcoming offense, ang bawat po sa atin, pagdating ng panahon na may opportunity kayong ma-offend, ano ang sagot dyan? Bawal! Pakilakas! Bawal kumagat. Anong sagot po natin yan? Pag dumating yung pagkakataon na matitisod ka, anong sagot dyan? Bawal kumagat. Huwag po kayong kumagat. It's a trap. Amen? So, sa salita po ng Diyos, sabi po niya, Paul compares it to exercising. If we exercise our bodies, we are less prone to injury because our muscles are in shape. If not, we could easily be hurt or injured. Alam po niyo nung minsan, ewan ko, yung mga lalaki sa inyo, yung mahilig dating mag-basketball, pag matagal ka nang hindi nagba-basketball, tama ba ako, Peter, di ba? Dati nag-basketball po kami, sa utak po namin, kaya pa po namin. Kaya naman, pero yung katawan po namin hindi sumasama. Example, sa utak mo, kaya mo yung rebound na yon. Pero yung katawan mo, hindi sumasama. Ibig sabihin, we're out of shape. Kasi, katulad ni Peter, si Peter po dati magaling pong basketballista to. Oh, baon-baon nga pa po niya yung bola. Di ba yung magaling po siyang basketballista, pero nung naglaro po kami, talagang kinakapos siya kasi he is out of shape. At nung minsan ako, ang nangyari sa akin, dati ko naman ginagawa to, yung mag-layup ka, di ba? Labas dila, Michael Jordan, yung nagagawa mo naman dati, pero dahil matagal na ako hindi naglalaro, pagbagsak ko, yung tuhod ko, parang gumalaw. Ibig sabihin, out of shape po ako, sabi ni Bob pa, pag hindi ka nag-e-exercise, kaya common po ito sa mga nagbabasketball o sa mga athlete, kapag bago po sila maglaro, nag-stretching sila. Tama? Ginaganyan, nag-stretch sila.
Yung iba talagang bago sila maglaro, ini-stretch talaga nila. Talagang nag-i-stretch ka. Kaya sabi ni Bob sa akin, dahil physical therapist po siya, sabi niya pa, siguraduhin mo kapag naglalaro ka, yung talagang continuous yung ano mo, kasi prone ka sa injury kapag wala kang exercise. Amen. Sino po sa dito nag-exercise kayo? O, mababa, nag-walking po kayo. Walking. Nag-walking kayo. Pakitas, nag-walking. 1, 2, 3. Nag-walking. O, sino naman po sa inyo dito, nagbabike kayo? Ako, may nagbabike po ako kasi si Ninong William, pinadala po niya yung stationary bike sa bahay po namin. So, nagagamit ko po yun. Nagbabike po ako mga 30 seconds. So, nagagamit ko po siya. So, nakakatulong po sa akin. Kasi sa totoo, sigawan mo ang katabi mo, kailangan mong mag-exercise. Sino po siya dito gusto nyo mag-exercise? Dapat mag-exercise po tayo lahat. Di ba? Mag-exercise po tayo lahat. Let's go. Yan. Mag-exercise po tayo lahat. Pag sabi sa mag-exercise tayo. Di ba? Let's go. Parang ganito. Alam. Tama na yun. Baka masensor ako. Dapat. Tayong lahat. Everybody look to the... Everybody. Makakasukan eh. Huwag giwa mo ito. Amen. Kasi kailangan po natin mag-exercise. It's the same thing with offense. Kapag ang puso po natin, hindi ito praktisado, it will be madali lang tayong masaktan. Kaya nararapat lang talaga, katulad po ni Paul, sabi niya, I exercise myself. Para wala akong offense sa Diyos at ganoon din sa mga tao. Kasi napakalaga po ng bagay na ito. At minsan, di ba nyo napansin, may mga panahon talaga na kahit ano man ang sinabi nila sa inyo, hindi man kayo nasasaktan, okay lang kayo. Pero minsan, may panahon naman, konti lang yung nasabi, medyo bumabaon kagad. Bakit? Pakisabi sa tawin mo, kulang ka sa exercise. Amen. Actually, the Greek word in Acts chapter 24 for exercise is askeo. Ibig po sabihin yan, to take pains, endeavor, exercise by training and discipline. Alam po ninyo, kapag madali po kayong matisod, kulang kayo sa exercise. Pag madali kayong matisod, your heart is out of shape. Ulit. Kapag madali kayong matisod, wala sa kondisyon ang inyong mga puso. Pakisabi sa tingnan mo ang katabi mo, ika na naman ang topic. Ikaw na naman ang topic. Kumbaga kapag madali kang matisod, wala sa kondisyon ang puso mo. Kasi kapag nasa kondisyon ito, tingnan mo, kahit sa physical, pag nasa kondisyon ka, ako po, example, dahil wala sa kondisyon ng aking katawan, tatalon lang ako dito, malapit lang ito. Pero para sa akin, mahirap ito. Pero kapag praktisado ka, ano ba naman to? Malapit lang. Did you get the point? So, pakisabi sa tabi mo, mag-exercise ka. Amen. O sino sa inyo dito gusto nyong, everybody look to the left. Diba? Naintindihan ba ho ninyo? So, it's very important for every one of us na maging nasa kondisyon po ang ating mga puso. So, bilang pong pagtatapos sa
serye ng Overcoming Offense, ang ano po natin, how to escape the trap. How to escape the trap. Paano natin malalampasan o paano tayo makakalabas sa trap ng offense. Ready na kayo? Number 1. Here we go. Number 1, admission. Sabihin natin, admission. Pagtanggap. Pagtanggap. The first step to healing and freedom is to recognize you are hurt. Often, pride does not want us to admit we are hurt and offended. Kasi ganito po ito. Ang unang dapat mangyari sa atin para makalabas po tayo at hindi kayo matrap, umamin po kayo na kayo ay nasaktan. Lahat ng nasaktan, magsabing amen. Pakilakas, lahat ng nasaktan, magsabing amen. First row, second row, mukhang maraming nasaktan dito. Third row, fourth row. Diba? Pag nasaktan ka, edi sabihin mo. Kasi ganyan, common po kasi sa atin, dahil tayo mga Pilipino, nasaktan ka na, nasaktan ka ba? Diba? Nasaktan ka ba? Nalibon. Amen. Sorry na. Ganyan po, sorry. Ganyan tayo. Sorry, nasaktan kita kanina. Maliyo, it's okay. It's okay. Diba? Minsan ganyan po tayo, but the truth is, nasaktan po tayo. And oftentimes, pride will hide your hurt. Kasi, gusto natin ipakita na minsan, malakas tayo, okay lang tayo, but the truth, you're hurt. O, lahat ng nasaktan, magsabing amen. Diba? Yung, anong nangyari? Ba't iniwan ka niya? Ayahan mo siya, marami naman lalaki. Nasaktan ka ba, girl? Hindi! Nasaktan ka ba? Hindi! Kung alam mo lang. Di ba? Yung ganyan. But the truth is, nasaktan ka. Buti pa pag sinabi sa'yo, girl, nasaktan ka ba? Wow. O pag sinabi sa tabi mo, wow. Di ba? Lahat ng nasaktan, magsabing amen. You see, pride depends. Humility agrees to our true condition. Ang pagpapakumbaba, ganito po. Yung nasaktan ka, aaminin mo nasaktan ka. Yun ang pagpapakumbaba. May false humility kasi. Ganito yung false humility. Example, sabi nila, oh, look at me. Ito po yung false humility. Sabi nila sa'yo, uy, ang ganda mo. Hindi man. False humility yon. The best thing that you can do, pag sinabi nila, uy, ang ganda mo, ano sagot dyan? Thank you. Ulitin natin. Pag sinabi, uy, ang pogi mo, malambat na. Di ba? O, ulitin natin. Pag sabi sa tabi natin, thank you. Yan. One more time, let's say thank you. Eh, pag sinabi nila, oh, cute na cute ka. Ang sasabihin natin, o, yan yung, di ba? Ang ganda ng katawan mo ngayon, ika-kanyan, ano? Style Kapampangan po yun. Amen. The first thing that we need to do for us to escape the trap of offense is admission. Let's say, admission. Once you admit your true condition, you will be open to God's correction and leading. Kaya minsan po si Lord, hindi siya makakilos sa atin kasi tayo mismo, nagsisinungaling tayo sa sarili natin. Example, nasaktan ka ba? Oh, Lord, ganyan, di ba? Sa tao, ganyan tayo. Nasaktan ka ba? Hindi. I'm okay, I'm okay. Pero pati ang mga dito, Lord, kung alam mo lang, alam mo naman ang nangyari sa amin kanina. Chinismis ba naman ako? Isa daw akong pastor na makamundo na sumasayaw ng Marian Rivera price tag. Diba? Yung mga ganyan ba? Pero si Lord, minsan hindi siya makakilos, hindi niya tayo malid, kasi nga naman, ayaw natin tanggapin na nasaktan tayo.
Ito, common ito, especially po sa mga may edad. Sino sa inyo dito, nagpatingin kayo sa doktor, tinuturuan niyo yung doktor? Nangyari na ba to? Minsan ganyan, mas marunong pa tayo sa doktor. Pero hindi. Of course, may experience po tayo. Siya, pinag-aralan po niya yun. Amen. O, pakisabi sa tabi mo, umamin ka na lang kasi. Amin na lang. Kung natisod ka, example, natisod ka sa leader mo, sabi mo sa kanya, ate, kanina, nasaktan ako, pero okay na tayo. Ganyan. Amen. Kasi alam na alam mo yung nasaktan, nagsasalita kagad dyan. Nagmamarites kagad dyan. Pero siyempre, kapag tama yung pananaw mo, tama yung nasaktan ka, alam mo, Ate Esther, kanina nasaktan ako sa sinabi mo. Pero naintindihan na kita ngayon. Okay na tayo. Nasabi mo lang. Alright, nasaktan ka kay Ate Esther, ang gagawin mo ganito. Alam mo, positive. Si Esther. Humingi ako ng 5,000 financial assistance. Binigay pala 10. Diba? Nasa kanya na pala, hindi pa niya binigay. Yung mga ganyan, ano bang kinalaman mo doon? Positive ka eh. Amen. Did you get the point? Pakisabi ulit sa katabi mo, umamin ka na lang. Amin na lang. Kaysa sa may front ka pa na pinapakita mo, you're okay, malakas ka, nandun na po ako sa malakas po kayo. Pero there'll be times in life na masasaktan po kayo. So the best thing that you can do is for you to admit that you were hurt. Example, nasaktan ka sa nanay mo, kasayit mo naman migsalita nandun. Bakit? Nawari sinabi ko, dahil kasi makanyan lang. Nay, nasaktan ako kanina. Bakit ni nano kawari? Penasakit da ka? Dahil intimidate da ka kagad eh. Nawari sinabi ko. May ladeng ay kadugo, uli may intimidate na ka. Kung nasabihan. Nano sabihan mo? Lalo, naksat. Nakamagsalita, pamatakutan na kayo. Diba, kayo pong mga magulang, pag may sinasabi po mga anak po ninyo, makinig din po kayo. Amen. Example, sabi, masyado ka masalita. Ano sasabihin po natin? Thank you. Ang sagot ninyo dyan, thank you. O mga tekatok ng balang parot. Ang sagot natin dyan, thank you. Common po sa mga nanay ito. Kasi intimidate ka talaga. Totoo naman yung sasabihan ko. Palagay mo ba totoo? Nuko, papunta ka pa, may kataduhan na ako, may balik. Gaganon ka na mga may intimidate ka eh. Pero, alam po niyo, marunong din po tayo makinig. Amen. Amen. Sa mga tatay naman po, ganito. Ote na ka man magsalita. Paborin mo ko. Then tatang kasi sila magsalita. Yung mga tatay kasi hindi nagsasalita man. Very, very, very lang po sila. Pagsabi sa katabi mo, umamin ka na lang kasi. The first thing for you to escape the trap of offense, number 1, admission. Number 2, medyo lang po to. Number 2, striving to stay free. Anong ibig ko sabihin? Example, striving to stay free. Example, nasaktan ka, pinatawad mo na yung taong yon. Ngayon, siyempre minsan, babalik-balik din yung thoughts na yon. Nangyari na ba sa inyo ito? Example, pinatawad mo na si Ate LB, nasaktan ka niya. Pero every time na makita mo si Ate LB, bumabalik yon. So anong gagawin mo ngayon? Anong gagawin mo? Siyempre, labanan mo yung mga thoughts na yan.
Huwag mong pabayaan kasi the moment you allow those thoughts, hindi mo alam, bumabalik ka sa pagkasakit ni Ate LB sa'yo. Example, naalala mo, di ba? Nasaktan ka ni Ate LB, nasa kasalan kayo, nasaktan ka. Example, nandun tayo sa dedication ni Gong, ni Celestine kahapon. Kumakain tayo. Tapos, sabi ni Gong sa akin, Pastor, ano pang gusto mong ulam? Eh, si Ate LB, nainggit siya. Sabi niya, pambira, si Pastor lang tinatanong. Pwede naman yun eh. Pero si Gong, wala naman intention. Pero every time na pumunta ka sa mga kainan, naalala mo si Gong. No, ganun lang. So, the first thing that you can do now is, labanan po ninyo yun. Ganito po to. Paano kayo lumaban? Pag naalala po ninyo, hindi, ganito sabihin mo, hindi, pinatawad ko na si Gong. Ako'y nagpatawad na. Sabihin po natin, ako'y nagpatawad na. One more time, pakisabi, ako'y nagpatawad na. Fight off recurring thoughts and declare that you've already forgiven, that you already forgave. Diba? Lord, pinatawad ko na si Ate LB. Ganon. Every time na makita mo siya, may dala siyang balitog tsaka mani. Diba? Nasaktan ka na niya, tapos i-offer pa niya. Ganyan talagang parang, Lord, pinatawad ko na si Ate LB. Diba? Malay mo, sa susunod, sasabihin ni Ate LB sa'yo, bayad na to. Did you get the point? Every time na maalala mo si Ate LB, na example lang to, nasaktan ka, every time na maalala mo siya, na yung pagkakataon na sinaktan ka niya, the first thing, yung gagawin po ninyo ganito, Lord, pinatawad ko na po siya. O sabihin po natin, 1, 2, 3, go. First row, pakilakas. Second row. Third row. Fourth row. Ganyan po kayo lumalaban. Alwaitang, every time na nakita mo si Ate LB, every time may nakita kang balitog, pero hindi po yun ang paglaban. Ang paglaban, you fight with an opposite spirit. You fight with the Word of God. Lord, ako alam ko, pinatawad mo na ako, kaya pinapatawad ko rin siya. Alam ko rin, kapag hindi ako nagbigay ng patawad, hindi rin ako makakatanggap ng patawad. O, ganyan. Amen? Alam po ninyo, last Sunday, di ba? Ang kapatawaran, hindi mo ito matatanggap kung hindi mo ito binibigay. Maliwanag na po sa atin ito. So, ganyan po kayo lumaban pag may recurring thoughts. Example, nakasakay mo si Ate LB sa sasakyan. Diba? Siyempre, ang demonyo kasi po ganito. Ang demonyo, kahit pinatawad na yan, pinapaalala pa niya sa atin. Kaya ang tawag sa kanya, accuser of the brethren. Ina-accuse ka niya palagi. Binabalik niya yung nakaraan mo. Kaya ang panlaban dyan, salita po ng Diyos. Amen? Lord, anong sagot natin? Anong sagot? Every time na maalala nyo yung mga taong nakasakit sa inyo, ano ang sasabihin natin? Yan, Lord, pinatawad ko na po siya. Ngayon, may makulit talagang kaisipan. Ang gagawin mo to, nire-rebuke po ito. Lord, in Jesus' name, I pull down these things. Diba? Hindi kaaya-aya ito sa buhay ko, sinisira ko, yung di pagpapatawad na ito sa pangalan ni Jesus. Ako'y pinatawad mo, pinatawad ko na rin ng taong ito. Ganyan po kayo lumaban. Can you say amen? Eto pa. Paano kayo manatiling malaya? Pray for the person that hurt you. Diyos. Oh, sino sa inyo dito? Alam ko, ito yung mga verses na ayaw natin sa Bible. Mga bagay na ayaw po natin sa Bible. Matthew chapter 5 verse 44. Ano po sabi niya? But here is what I tell you, love your enemies, pray for those who hurt you. Ba't may ganito sa Bible? Di ba pwedeng burahin ito sa Bible? Si Lord naman, napaka-KJ niya. Alam na niyang nasaktan ka, sinulat pa niya to.
Halar! Alam na nasaktan ka niya, tapos sasabihin pa niyang, love your enemies. Tapos, pray for those who hurt you. Wow! Ano ang prayer na pagpipray? Panginoon! Buksan mo yung lupa, lamunin mo sila. O kaya, Panginoon, magpadala ka ng kidlat na siya lang ang tatamaan, nawa, mabarbecue siya. Hindi. Kasi before you pray for those who hurt you, sabi po ng Bible, love your enemies. Ibig po sabihin, mag-isip kayo ngayon ng prayer na makakabuti sa taong yon. Hindi pa nyo nakuha. Mahirap ba akong gawin ito? Sagot. Mahirap bang pag-pray yung mga taong nakasakit sa inyo? Example, iniwan ka. Wala bang background music dyan? Dito ka, bro. Bigyan mo ang background music, bro. Ano? Bigyan mo ang background music. Example lang. Iniwan ka, sinaktan ka. Paano mo pagpipray yung taong yun? Paano kayo magpipray? Base sa sinabi po ng Lord, love your enemies and pray for those who hurt you. How will you pray? Masakit. Hindi ko kaya, Lord. Ayoko maging plastic, mo pa, boy. Siyempre, masakit po yun. Imagine, nasaktan ka. Tapos si Lord, sabi niya, mahalin mo yung mga kaaway mo. At pag-pray mo yung nakasakit sa'yo. How will you pray? But look at me. It's not about what you like. It's not about what you like. It's all about what God has commanded us to do. Amen. Marami pong nakasulat dito sa Bible na ayaw naman natin sa tutuusin. Isa na to. Yung love your enemies and pray for those who hurt you. Sino ba naman ang may gusto dyan? Sana sinulat na lang niya, curse those. Sumpain mo yung nakasakit sa'yo. Diba? Bugbugin mo siya. Sana mga ganyan mga sinulat. Diba? Bungguhin mo siya pag nakita mo siya sa daan. Mga ganyan sana sinulat. Kaso, it's not about what we like. It's all about what God commanded us to do. Maraming nakasulat sa Bible na ayaw naman natin. Iba sa inyo, ayaw ninyo yung, ibigay ninyo yung buong ikapo. Pero natuto na lang tayo na sumunod kasi ngayon natin naintindihan yung rason bakit inuutos ng Diyos ito sa atin. May kalakip palang pagpapala ito sa atin. It's the same thing when God tells you to love your enemies and pray for those who hurt you. Inuutusan niya tayo kasi alam niya sa likod ng kautusan na ito may pagpapalang naghihintay sa atin. Can you say amen? Just imagine, how will you pray for someone who hurt you? Example, boyfriend mo siya, iniwan ka niya. Sumama siya sa mas maganda sa iyo. O kaya sa iba yung pinili po niya. What will you, are you gonna pray? Diba? Kukuha ka ba ng kutsilyo? Lalaslasin mo ba? Come on. That's a selfish prayer. Mag-pray ka ganito, Lord. Hindi ko man maintindihan lahat ito. Ganyan, madrama ka dapat pag nagpipray ka kay Lord. Yung, tatayo ka sa gitna ng kwarto, ganito yung, everybody look to the left. Nagpapatawa lang po ako. But the point, ganito po kayo mag-pray, Lord, hindi ko man maintindihan lahat ito.
Napakasakit nito, Lord. Pero I choose to forgive. Hindi ko alam kung kailan ako gagaling dito, but I just trust you. Yung taong ito, Lord, sinusuko ko na siya sa iyong kamay. Mangyari ang kalooban mo. Ay, hindi pwede. Mangyari nawa ang kalooban mo sa taong ito. Dapat ganyan ka. Lord ang Lord. Balik niya ka na ako. Mati ako nung malayo. Leko na nepin. Mo intindihan. Kaya ang tawag nila sa mga yan, ex. They were wrong in the first place. Bato-bato sa langit, magkabalikan nawa kayo. Joke lang. Nagpapatawa lang. Amen. Kaya nga, they were wrong in the first place. Mukhang maraming tinamaan dito. Parang ko, dadami na naman yung mga boyfriend, girlfriend sa atin. Amen. So, how will you pray? You bless these people, Lord. Tinataas ko siya sa'yo. I forgive him. Alam ko masakit. Hindi ko alam kung kailan ako makaka-recover dito. But I choose to forgive. Dalain ko na mangyari nawa ang kalooban mo sa kanya. And I pray na lalo pa siyang mapalapit sa inyo. That's how you bless people. So what will you do? You pray for that person who hurt you. Pero ganito po yan. Expectation versus reality. But the truth is, pag nag-pray po kayo, wala naman damdamin yan. Ganyan lang. Kasi dahil sumusunod lang kayo kay Lord. Pag nag-pray kayo, ganyan, Lord, bless him. Ganyan lang ka-dry. Lord, dahil sinabi mo, sige, bless him, Lord. Ganyan lang. Sinabi mo, Lord, di bless him, Lord. Wala na akong isip pa, Lord, basta bless him. Ganyan lang. Amen. O kaya, para cool kang konti, pag nag-pray ka, ganito, Lord, let him enjoy his day. Charot! Kasi wala kang maramdaman eh. Yung emosyon mo, hindi pa nakatono, hindi pa nakakondisyon, dahil nga nasaktan ka eh. And yet, God is commanding you to pray for that person. Paano ka magpipray na may emosyon? Siyempre, nasaktan ka. So definitely, pag nag-pray ka, Lord, dahil sinabi mo, sige Lord, bless mo siya. Ganyan ka lang. Okay lang yun, Pastor? Okay lang. Kasi, naintindihan naman ni Lord yung puso mo, and yet you want to obey God. Oh, I want you to listen. Sa kabila lang natatawa po kayo, kahit wala kayong nararamdaman, kasi you want to obey God. O sige, Lord, bless mo siya. Masakit man ang ginawa niya sa akin, but I choose to forgive. Bless him. Yun lang ang prayer mo. But little did you know, na every time na maalala mo siya, Lord, pinatawad ko na siya. Lord, I choose to bless him. Hindi mo na mamalayan. As you keep on obeying God, listen, papasok kayo sa Psalms 35. Psalms 35. Ano po sabi po na Psalms 35 verse 11 to 14? Si David po to. Ano po sabi niya? First witnesses, rise up. They ask me things that I do not know. They reward me evil for good. To the sorrow of my soul, but as for me, sabihin po natin, but as for me. Pakilakas, but as for me. But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled myself with fasting, and my prayer would return to my own heart. I paced about, though he were my friend or brother.
I bowed down heavily as one who mourns for his mother. Hindi mo alam, dahil sumusunod ka kay Lord, binibless mo yung taong nakasakit sa'yo, hindi mo napapansin sa kakapray mo, parang yung prayer mo, gusto mo rin, ganyan ang mangyari sa'yo. Lumalalim ka sa panalangin, Lord, yung ngayon hindi ka na umiiyak dahil nasaktan ka. Umiiyak ka na ngayon kasi parang ikaw na rin yung taong yun. Lord, ganyan ka na. Dati ganyan ka mag-pray yung Lord. Tabalo, Lord, basta bahala na ka kayo. Ganyan po tayo mag-pray. But as you begin to obey God sa kakabless sa kanila, prayer sa Kanya, mag-iiba po yung prayer po ninyo, Lord, gumawa ka sa buhay niya. Lord, huwag mo siya pabayaan. Lord, iligtas mo siya. Ganyan ka na mag-pray. Kasi parang ikaw na yung taong yun. Sana ganyan po tayo lahat. I know it's not easy. But remember, it's not about what we like. It's all about what God commanded us to do. Amen. Ulitin ko yon. It's not about what we like. Maraming bagay sa Bible na hindi naman natin gusto, pero ito ay nasulat. Palagay ba ninyo si Jesus? Di ba? Ano sabi niya? Alam kasi niya, paparusahan siya. Alam niya makukrucify siya, kaya sabi niya, Father, if it's your will, ano sabi niya? If it's okay, remove this cup far away from me. Pero ano sabi po niya? Nevertheless, not my will, but yours will be done. Si Jesus na to, ha? Si Jesus na to. Mayroon din siyang gusto kasi tao po siya. Diyos siya na nagkatawan tao. Palagay ba niyo gusto niyang mapako? Sa pagkatao po niya? Hindi. Pero doon mo nakita, it's not about what we like. Kaya sabi niya, nevertheless, not my will, but your will be done. Mahirap bang magpatawad? Sa totoo, oo. Pero kailangan natin gawin. Kailangan ba natin pag-pray yung mga taong nakasakit sa atin? Sa totoo, mahirap. Ayaw nga natin eh. Pero kailangan natin gawin. But when you do that, sa kabila po ng lugar na ito, may magpapalang nakalakip sa bagay na ito. It's the same thing with Jesus. Masakit ba yung mapako siya? Of course. Kaya nasabi niya, if it's possible, take this cup far away from me. Nevertheless, sabi niya, not my will, but yours will be done. Anong nangyari sa kanya? It's not about what he likes. It's all about what the Father likes. And after that, dahil sumunod po siya, anong nangyari? Napatawad ka, napatawad ka, napatawad ka, napatawad po tayo lahat. Siya'y nabuhay na maguli. Amen! So, yun po ang dapat makita po natin sa pagkakataon na ito. It's not about what we like. Kasi kung ang gusto lang po natin na masusunod, nayari na po tayo lahat. Amen. Kaya sabi po ni David, but ask for me. Sabi mo sa inyong katabi, but ask for me. One more time, pagsabi, but ask for me. Ano ang number one na dapat gawin po natin para hindi kayo matrap? Admission. Number two. Number two, anong number two? Number three. When your heart is strong and settled, go to the person and bring him a gift. Tingin mo na po kayo. Pag kayo po'y nasaktan, hintayin nyo muna pong kumalma ang puso po ninyo. Kalma muna. Sabihin po natin, kalma. One more time, sabihin po natin, kalma. Pag kayo po'y nasaktan, kalma. Huwag po kayong makikipag-usap na hindi kalmado ang puso po ninyo.
Kasi the day na nakipag-usap kayo na hindi kalmado ang puso po ninyo, manunumbat po kayo. The day na nakipag-usap kayo na hindi kalmado puso po ninyo, ipipilit po ninyo yung sa inyo. Kaya sabi ko po dito, when your heart is settled, when your heart is strong and settled, pag ready na po kayo, go to the person and bring him a gift. Anong ibig sabihin, Pastor? Pagdadala ko ba siya ng Goldilocks? Di ba? Pastor, pag ikaw nasaktan ko, ano bang gift na buri mo? Kapampangan, eh. Anong gift na buri mo? Parang si di ba? Yung vlogger. Tagalog at Kapampangan, di ba? Yung inutusan ako ng mako para bumili ako ng bago. Mga ganyan. Di ba? So, pag alam mo, nasaktan ka o nakasakit po kayo, pag settle na puso po ninyo, okay na yung puso po ninyo, punta niyo yung tao, magdala po kayo ng regalo. Anong regalo, Pastor? Number 1, ito yung regalo na dapat ibigay po niyo sa kanya. Number 1, go to him and bring the gift of humility. Bring the gift of humility. Ang mga bagay nito. First, you humble yourself. Number 2, confess your wrong attitude. Number 3, you ask for forgiveness. Kaya sabi sa kanya, bro, pasensya ka na ya. Nagkamali ako. Nasobrahan ako. Patawarin mo ako. O, diba? Ganyan lang po. Hindi yung darating ka sa kanya na ikaw pang mataas ng... Ganyan-ganyan ka pa na... May nasakit ka kano ka na ako? Minsan ganyan po tayo. Naintindihan ba ho ninyo? Wala tayong kababaan ng loob. Kasi common sa atin yung self-preservation kasi. Who cares kahit manager ka? Who cares kahit pastor ka? Wala naman nawawala kapag nagpapakumbaba ka. Kasi lahat ng mababa, ito yung tinataas ni Lord. Amen. Ganyan lang naman po. Huwag na ninyong ilabasin. Kung alam mo lang, ganyan ka pa eh. Ikaw pa yung ikaw pa yung... O sinabi ko mo ito, pero manyad kang tawad ganyan. Makanyang tawad niya. Patawaran mo ko, pero talagang ikaw. Singilan mo pa eh. Ikang manyad tawad. O, ganun po gawin po natin. Koreano, bow. Yan. Tayong lahat. 1, 2, 3 pa. Ganyan lang. Kaya pag humingi kayo ng tawad, parang ganito po kayo. Pasensya na ne. Ganito po. Ganyan lang. Did you get the point? The first thing that you need to do, when your heart is strong and settled, you go to that person and bring him a gift. The first gift that you bring is the gift of humility. Second gift that you bring is the gift of reconciliation. Amen. The gift of reconciliation. We go for reconciliation, not condemnation. Kaya ka nga lumalapit, hindi para magkawatak yung relasyon ninyo. Kaya ka lumalapit para maging maayos yung relasyon. At ako po'y nakikiusap sa inyo, kapag ganyan, huwag na kayong manumbat. Diba? O nasaktan daw kita, pero nung ikaw, kung alam mo lang, ganyan ka pa eh. Hindi. You go for reconciliation. O, pakisabi sa tabi mo, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Amen. Did you get the point? Ay, sana po, may napupulot po kayo. Amen. Kasi, gusto po natin kasing ma-restore yung relationship po natin. Amen. Gusto natin maging maayos. Siyempre, kasi po sabi po ng Bible, as much as possible, live peacefully with one another.
ang ganda yung pumunta ka sa isang lugar na wala kang sabit. Di ba? Ang ganda na pumunta ka sa isang simbahan na wala ka sabit. Sa isang kainan na wala ka sabit. Ang sarap po na maging maayos po tayo sa bawat isa. Ne? Yung pagpasok niyo sa church, yung, hi, ganyan, hello, hello po, Pastora. Lang, hello. Mga na naman bondok spot. Ganyan, di ba yun? Dahil galit ako kay Lisa. So, diyan misan mo, galaman mo na. Hindi, hello, Lisa. Ang sarap po, yung ganyan lang kayo. Di ba? Yung wala sabit. Ang sarap po na wala kang wala ka sabit, wala kang you're just free. Amen. Kung sakali man, nandun ng tao na nakasakit sa'yo, pero pinag-pray mo na siya, pinatawad mo na siya, nag-reoccur yung thought na yan, Lord, pinatawad na, peace ako sa Kanya. Amen. Can you say amen? Naintindihan ba ho ninyo? Go to Him and offer and give Him the gift of reconciliation. Kaya mo siya kinakausap, hindi para mag-away, hindi para masira relasyon, para mabuo muli. Amen. Iba sa inyo, ang tagal ninyong binuo yung samaan ninyo. Bakit kayo sisirain? Iba sa inyo, ang tagal ninyong nag-a-attend sa church. Bakit bigla kayong kakalas? Amen. Ang tagal mo na sa life group na yan. Bakit bigla kang aalis? Dahil sa simpleng hindi lang pagkakunawaan. Dahil kumagat ka lang. Bawal kumagat. Did you get the point? You don't do that. Kasi we're after reconciliation. Tayo nga, ang dami nating kasalanan. Pero pinatawad po tayo ni Lord. Actually, yun ang basihan eh. And number 3, go to Him and bring the gift of love. If we keep the love of God as our motivation, we will not fail. Love never fails. Amen. 1 Corinthians 13 verse 5. Ano po sabi po niya? 1 Corinthians 13 verse 5. It says, let's read it all together. 1, 2, 3, read. It never fails, never fades, and never comes to an end. It seeks not its own. It's not easily offended. Diba? Kapag nasa iyo yung pag-ibig po ng Diyos, hindi kayo mabilis na matisod. Kasi yung motivation mo, yung pag-ibig ni Lord. At alam mo, kapag nasa iyo yung pag-ibig ng Lord, you will never fail. Amen. Amen. Ano po sabi po ni Paul? Ito, si Paul po, ito yung panalangin po niya sa mga taga-Pilipos. Philippians chapter 1, verse 9 to 11, it says, and this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and in all discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ to the glory and praise of God. Si Paul po, pinagpipray po niya. Yung mga taga-Pilipos, nawa, hanggang dumating si Lord, sabi niya, wala kayong offense. Wala kayong sabit. Ang sarap nga na wala sabit. Di ba? Ang sarap ngumiti na walang kaplastikan. O subukan po natin. Ngiti nga. Labas ngipin. Labas ngipin. Tayong lahat po. Ang tamang ngiti po ganito. Tayong lahat. 1, 2, 3, go. Alam po ninyo, remember, the bottom line is the love of God. Ang magdadala po sa atin para hindi kayo matrap sa trap of offense is the love of God. Let me close. Thank you, Lord. Let me close. May you find grace to forgive people
who have offended you, and also find grace to forgive yourself. Nawa, mapatawad po ninyo yung mga taong nakasakit sa inyo. At ganun din, mapatawad po ninyo yung sarili po ninyo. Let me repeat that. May you find grace to forgive people who have offended you. And also find grace to forgive yourself. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib. Pagsabi, Lord, I forgive myself. One more time, sabihin po natin, Lord, I forgive myself. Another thing, no more blaming, but maturing. Hindi na po tayong magtuturo. Bakit tayo nasaktan? Bakit tayo nagaganito? Bagkus, every time na may opportunity masaktan po tayo, gamitin po natin ito para sa ating maturity. Para mag-mature po tayo. Umangat ang ating buhay Krisyano. Hindi naman sapat at hindi rin magandang nakikita. 15 years ka nang born again. Hanggang ngayon, parang pigsa ka pa rin. As nakakabaya. Yung hindi ka masagi. Wala silang masabi sa'yo. Hindi rin po maganda yun. Panahon na po, we stop blaming other people. Rather, mag-mature po tayo. Pakitapik ang katabi pagsabi, huwag ka na magturo, mag-grow ka na lang. Yan. It's the love of God that will keep us safe from offense. Ang pag-ibig po ng Diyos, ito po yung magliligtas sa atin sa offense. And lastly, wag po niyong kalimutan yung pamingwit na to. Please, don't take the bait. Bawal kumagat. Amen. Please, don't take the bait. Bawal kumagat. Tomorrow, baka dumating po ito. Or probably next week. O kaya sa live group. O kaya sa inyong mag-asawa. O kaya sa inyong magnanay, magtatay, sa pamilya po ninyo, marahil po magpapakita ito. Pero ako'y nakikiusap. Please, don't take the bait. Bawal kumagat. It may look good. It may taste good. It may look delicious. But don't take the bait. Bawal pong kumagat. Para gumanda po yung buhay po natin. Mag-grow po tayo. Ako po'y nakikiusap bilang pastor. And let me close. Huwag po niyong kagatin ito. Please don't take the bait. Pakisabi sa tabi mo, bawal kumagat. Tumayo po tayo lahat. Thank you, Lord. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig ni Diyos ang pinagulan. Let's sing it one more time. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kanyang
kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tambuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tambuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. May gagawin po tayo just before we close. I want you to find as many people as you can sa kongregasyon na ito. Ang sasabihin po ninyo sa kanila, sorry, love kita. Okay? Pwede ba natin? Ano sasabihin po natin? Sabay-sabay. Ano sasabihin po natin? Okay, sa bilang po 3, I want you to go around and find as many people as you can and say those words. Here we go. 1, 2, 3. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tambuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tambuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tambuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, awitin po natin lahat. Here we go. Iabot mo ang iyong kamay. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tambuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Pagkat ngayon ay panahon ng pagsasama-sama. Sino ka man, saan ka man, di na ito mahalaga. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tambuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. One more time. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tambuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na. Pakihawak ang kamay ng katabi po ninyo. Pakihawak yung katamay. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa Pakihawak yung katabi po ninyo. Pakihawak yung kamay po niya. may tambuhan man. Sige po, pakihawak, pakihawak. Tapusin na, limutin na, Come on, let's sing it all together. iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. kung may tambuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Pagkat ngayon ang panahon ng pagsasama-sama. Sino ka man, saan ka man,
di na ito mahalaga. Iabot mo ang iyong kamay, kapipisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay, kapipisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Ulitin po natin sabihin sa ating katabi, sorry love kita. Oh, bawal manumbat, bawal manumbat. Huwag kayong magdagdag, huwag kayong magdagdag. Kasi may narinig ako, sabi niya, ibasa niyo ganito, sorry, tabalo, makanyang ko. Bawal po, walang dagdag. Ang sasabihin lang po natin, sorry love kita. Okay? Ulit. Pakisabi sa katabi, sorry love kita. For the last time, awitin po natin sabay-sabay. Here we go. Iabot mo ang iyong kamay. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-pisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. For the last time. Iabot mo ang iyong kamay, tapipisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Pakitaas ang tinig. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Sabay-sabay. Pagkat ngayon ay panahon ng pagsasama-sama. Sino ka man, saan ka ba, di na ito mahalaga. Iabot mo ang iyong kamay, kapipisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Kayo ba ho'y napagpala sa umagang ito? Pakisabi uli sa katabi po ninyo, sorry love kita. Next Sunday, ang pag-usapan po natin, overcoming discouragement. Next Sunday, overcoming discouragement po tayo. Pakitaas po natin ang ating mga kamay. Lord, we just thank you this morning. Thank you for a wonderful day. Bagamat sa labas may bagyo, pero ang aming mga puso, payapang-payapa po kami dahil sa pag-ibig po ng Diyos. And Lord, this morning, I pray that the love of God will overflow sa aming mga puso. Dahil alam po namin, ang magdadala sa amin ay ang iyong pag-ibig. Love never fails. Ang pag-ibig po ninyo, hindi po ito papalya. And I pray that this morning, na patuloy po namin maranasan, it will overflow to our families.
It will overflow sa workplace po namin. It will overflow sa mga live groups po namin. It will overflow sa lahat ng area ng aming mga buhay. And we just thank you for forgiving us. Salamat po sa kapatawaran. At dahil dito, kaya po namin magpatawad dahil sa lahat dami ng aming mga pagkukulang, pinatawad po niyo kami. Thank you so much. Thank you for teaching us how to escape the trap of offense. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause His face to shine upon you. May you experience His peace now and forever. May you be overwhelmed by the goodness of God. May your heart be strong. May your heart be settled. May you experience a surprise from God this week. May you experience miracles. May you experience healings. May you experience breakthroughs in your life. I bless you now. I bless you coming in. I bless you coming out. In Jesus' name, everybody will shout. Thank you for coming. Thank you for watching. God bless you.